Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tiffany's POV. Hinayaan ko na si Dimitri na kausapin niya ang babaeng dumukot sa anak namin. Masyado na akong emotional at hindi ko talaga matanggap na hindi maibabalik sa amin ng anak ko sa lalong madaling panahon. Oras na may mangyaring masama sa anak ko. Papatayin kita, Monica. Tandaan mo yan. Halos pasigaw naman na wika ni Dimitri sa babaeng nasa kabilang linya. Pulang-pula ng mukha nito dahil sa matinding galit. Niyakap na lang ako ni Mama Criselda para damayan sa kung ano man ang pinagdadaanan ko ngayon. Anak, huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa kanila. May babalik din sa atin ng mga bata. Magtiwala ka lang. Wika ni Mama Criselda sa akin. Patuloy lang ako sa pagluha. Hindi ko talaga kayang tanggapin na baka tuluyan ang mawalay sa akin ng mga bata. Ma, ano po bang kasalanan ko kung bakit kailangan kong pagdaanan to? Bakit hindi na matapos-tapos ang problema ko? Galit po ba sa akin ng Diyos para bigyan niya ako ng ganito kasakit na pagsubok? Umiiyak akong bigkas. Kaagad namang umiling si Mama Criselda. Siya na rin ang nagpunas ng luha sa aking mga mata habang masuyo ako nitong tinitigan. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Mabait na bata ka at hindi galit sa iyo ang Diyos. Nagkataulan ng maraming nagkalat na masasamang loob sa paligid at isa kayo sa naging biktima. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Babalik din sa dati ang lahat at palalagpasan niyo din ito. Sagot nito sa akin. Patuloy pa rin ako sa paghikbi habang napapatingin kay Dimitri. Nakausap niya pa rin sa cellphone si Monica. Nakikipagnegosasyon siguro to. Halos magsalubong ang mga kilay nito dahil sa galit. Tatayo na sana ako mula sa aking pagkakaupo nang maramdaman kong mainit na likido na biglang umagos sa legs ko pababa. Saglit ako natigilan at napatingin kay Mama Criselda na noon nakatitig na sa legs ko at kitang pagkagulat sa kanyang mga mata. Anak, buntis ka ba? Tanong nito. Kaagad naman ako namutlat, yumuko pa ako para tignan ko anong mainit na likido na yon. At kaagad ako nakaramdam ng takot nang mapansin kong kulay pulang yun. Galing yun sa aking puwerta at direktang umaagos sa aking legs pababa. Nanghihina ako na paupo kasabay ng pagdilim ng buong paligid. Ang nag-aalalang boses ni Mama Criselda ang huli kong narinig bago ako nawala sa ulirat. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, kulay puting kisaming unang sumilay sa akin. Nagpalingalinga pa ako sa paligid kasabay ng paghawak ng kung sino sa kamay ko. Sweetheart, kamustang pakaramdam mo? Boses ni Dimitri yon kaya kagad ako napatitig sa kanya. Muling nanumbalik sa alaala ko mga nangyari kaya kagad ako napahigpit ng hawak sa kamay ni Dimitri. Pinaghalong takot at pag-aalalang nararamdaman ko ngayon. Dimitri, ano nangyari? Nasaan ako? Kamustang mga anak natin? Kagad na tanong ko sa kanya. Kita kong pagiging seryoso ng mga mata nito habang nakatitig sa akin kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ko. Hindi ko naman maiwasan na muling maluha. Huwag ka na masyadong magpaka-stress, sweetheart. Baka lalong makasama sa iyo ang lahat. Ako nang bahalang gumawa ng paraan para mahanap natin ang mga anak natin. Kailangan mo ding magpakalakas dahil may buhay sa iyong sinapupunan na kailangan ng iyong pag-aalaga at pag-iingat. Uwi ka nito kasabay ng pamumula ng kanyang mga mata. Nagulat naman ako. Napabitaw pa nga ako mula sa pagkakahawak sa kanya at wala sa sariling. Nahaplos kong impis ko pang tiyan. Muntis ako, totoo ba yan? Magkakaanak na ulit tayo? Sagot ko kasabay ng sunod-sunod na pagpatak na luha sa aking mga mata. Nakangiting tumango naman si Dimitri na siyang labis kong ikinabigla. Hindi ko malang naramdaman ng muli kong pagdadalang tao. Nagkataon pa talaga na nahaharap kami sa ganito kalaking suliranin. At muntik na siyang mawala sa akin nang hindi ko malang namamalayan. Yes, dinugo ka na kanina at nagbili ng doktor mo na mag-ingat ka palagi. Mahina ang kapit ng bata sa iyong sinapupunan, kaya iwasan mo na munang magpaka-stress, sweetheart. Alam kong mahirap sa iyong nangyari sa kambal, pero isipin mo rin ang kapakanan mo't ng anak natin na nasa sinapupunan mo. Magtiwala ka sa akin, mahanap at mahanap natin sila sa lalo madaling panahon. Sagot nito sa akin kasabay ng pagpahid niya sa luha ko na unti-unti na namang naguunahan sa pagpatak mula sa aking mga mata. Isang blessing ang muling dumating sa kabila ng masalimuot na nangyari sa aming buhay. Mabait pa rin talaga ang Diyos sa amin.
Sa kabila ng lahat ng problema, may isang regalo pa rin siya na ipinagkakaloob sa amin na kailangan ko talagang ingatan at bigyan ng pagpapahalaga. Nagkasundo kami ni Monica na magkikita bukas ng 10:00 ng umaga. Huwag kang mag-alala, sinigurado niya sa akin na ligtas ang kambal kapalit ng 100 million pesos na ransom na hinihingi niya. Muling wika ni Dimitri. Kaagad na lalaki ang aking mga mata dahil sa narinig. 100 million? Nababaliw na bang babaeng yun? Ganyan na ba talaga siya kadesperada para humingi ng ganyan kalaking pera? Galit kong bigkas. Kaagad namang pinisil ni Dimitri ang palad ko saka ito nagsalita. Walang halaga sa akin ang 100 million kung ang kapalit naman ito yung kaligtasan ng mga anak natin. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat, Tiffany. Ibabalik ko mga bata sa piling mo sa lalong madaling panahon. Sagot nito, lalo naman akong naluha. Hindi ko ito inaasahan mula sa isang Dimitri Dal Chavez. Pero isa lang ang masasabi ko, napakahuwaran niyang ama para sa mga anak namin. Hindi talaga ako nagsisisi na muling bumalik sa piling niya dahil masela na pagbubuntis ko. Wala akong choice kung hindi pumayag na ma-confine muna dito sa ospital. Kailangang obserbahan ng doktor ang kalagayan ko. Kaya kahit na sobra ako nag-aalala sa kalagayan ng kambal, wala akong choice kung hindi pilit na libangin ang sarili ko. Kailangan ko umiwas sa mga bagay na makakaapekto sa pagbubuntis ko. Malaki naman ang tiwala ko sa pangako ni Dimitri sa akin na ibabalik niya sa akin ang kambal sa lalong madaling panahon. Si Mama Criselda ang nakatawkang magbantay sa akin dito sa ospital. Paroon at parito naman si Divina. Hindi kasi pwedeng bantayan niya ako buong oras dahil kailangan din siya ni Mommy Ninya, ang binan ko. Hindi din pwede si Dimitri dahil inaasikasin itong pagkikita nilang dalawa ni Monica bukas. Nakaalalay naman sa kanya si Papa Fergus, kaya kahit papaano nabawasan ng konting pag-alala na nararanasan ko, tiwala ko mapagtatagumpayan nilang mabawi ang kambal bukas. Umaasa ako na ligtas na maibabalik sa amin ang kambal na walang kahit na anong galos sa katawan. Naging maayos naman ang panganganak ni Priscilla. Katulad naming lahat, sobrang nag-alala din silang dalawa ni Kuya Cedric noong nalaman nilang pagkakakidnap sa mga bata. Nag-alok pa sila ng tulong pinansyal, pero kagad naman yung tinanggihan ni Dimitri. Kaya niya naman daw mag-produce ng 100 million sa loob ng 24 hours. Matulog ka na muna anak, medyo late na't bili ng doktor na bawal ka magpuyat. Wika ni Mama Casalda. Nag-request kami ng isa pang bed para makatulog din ito habang binabantayan ako. Kasama din namin ng isa sa mga kasambahay kaya hindi naman ito nahihirapang bantayan ako. Dahil may mauutos-utusan naman kami. Thank you, Ma, ha? Siguro kung wala kayo, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Baka nabaliw na ako dahil sa problemang ito eh. Sagot ko naman, narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa kasabay ng pagtapik niya sa balikat ko. Nandito lang kami para alalayan ka anak. Huwag kang mag-alala, may hangganan din ang lahat ng problema. Sagot nito na kagad ko namang kinangiti. Kahit papaano, naging payapa ang buong gabi ko at nakatulog din naman ako kaagad pagkatapos naming magdasal ni Mama Criselda. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, nagawa ko magdasal ng taimtim at laking tulong yun sa akin para gumaan ang pakaramdam ko. Eksakto 7:00 ng umaga nang magising ako kinabukasan. Sa pagmulat ng aking mga mata, presensya ni Dimitri ang una kong nasilayan. Hawak nito ang aking kamay habang nakatitig sa akin. Good morning, sweetheart. Bati pa nito sa akin na mapansin niya nagising na ako. Naramdaman ko pang paghalik nito sa aking noo, kaya naman kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ko. Dimitri, nandito ka? Anong oras ka dumating? Tanong ko sa kanya sabay sulyap sa rilong nakasabit sa wall. Ang akala ko talaga hindi na ito dadaan sa akin bago pumunta sa lugar kung saan sila magkikita ni Monica para iabot ang ransom kapalit ng kambal. Pero nagkamali ako, nagawa niya pa ring dumaan dito sa ospital para siguro i-check ang kalagayan ko. Kararating ko lang, gusto ko lang masiguro na ayos ka lang dito sa ospital. Nakausap ko na nga palang doktor mo kanina at sinabi niya sa akin na pwede ka na raw lumabas ngayong araw. Basta inumin mo lang palagi ang mga vitamins na nereseta sa'yo. At kaagad kang bumalik dito sa ospital kapag may naramdaman kang kakaiba sa sarili mo. Sagot nito. Muli ako napangiti. Natutuwa ako sa balita niya ngayong araw. Ang kambal na lang talaga ang kulang para tuluyan nang mawala ang lahat ng mga alalahanin ko. Kahit papaano, masaya ako sa isiping maayos ng kalagayan ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Ang pagpayag ng doktor na makauwi ako ng bahay ngayong araw ay isang patunay na nasa maayos na ang lahat. Sila Divina nang bahalang mag-asikaso ng mga kailangan para sa pag-discharge mo.
Gustuhin ko mang personal kong asikasuhin ng lahat pero hindi talaga pwede. Baka gahulin ako sa oras, sweetheart. Susunduin ko ng kambal, kukunin ko na sila mula sa mga kamay ni Monica. Muling bigkas nito. Kagad naman ako napahawak sa kanyang kamay. Mag-ingat ka ha. Nag-aalala pa rin ako, hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isipan ni Monica. Pero sana wag mong hayaang masaktan ka, Dimitri. Bumalik ka sa akin ng ligtas kasama ng mga bata. Sagot ko naman. Kagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito sabay tango. Promise, walang mangyayaring masama sa amin ng mga bata at babalik ako sa piling mo ng ligtas. Sagot nito at banayad ako hinalikan sa labi bago ito tuluyang nagpaalam sa akin. Nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa nakalabas siya sa pintuan ng private room ko dito sa ospital. Umusal pa ako ng taimtim na dasal at humiling sa Diyos na sana'y gabayan siya ni Dimitri at ang mga anak namin sa lahat ng oras. Pagkaalis ni Dimitri, siyang dating naman ni Divina para asikasuhin ang paglabas ko ng ospital. Nag-aalala man sa mga posibleng mangyari sa paghaharap ni Dimitri at Monica. Wala akong choice kundi manalig na sana. Walang mangyaring masama. Sana ligtas na makabalik sa piling kong mag-ama ko. Sana ito ng huling araw na mag-aalala ko ng sobra. Eksaktong 10:00 ng umaga ako nakalabas ng hospital. Kasabay na pag-alis namin ng hospital ay ang kaba naman nararamdaman ko. Sa mga sandaling ito, alam kong posibleng nakikipagnegosasyon na si Dimitri kay Monica. Sana nga magiging maayos ang lahat at walang masaktan. Hawak-hawak ko na din ang aking cellphone at inantabayaran kung tawag ni Dimitri sa akin. Hindi talaga ako mapalagay hanggat wala akong nakuhang kahit na anong balita mula sa kanya. Hindi titigil ang pag-aalalang nararamdaman ko hanggat wala akong magiging balita sa mag-ama ko. Ma, tumawag na po ba si Papa? Hindi ko maiwasang tanong kay Mama Criselda. Katabi ko siya dito sa likurang bahagi ng kotse. Napapagitnaan nila akong dalawa ni Divina. Tumawag siya kanina nung papunta silang dalawa ni Dimitri sa lugar kung saan ihahatid ang pera. Pagkatapos nun wala na ako naging balita. Sagot nito, halatang kaba sa mukha ni Mama habang sinasabi ang katagang iyon. Sa bagay, sino ba yung hindi kakabahan gayong alam mong nasa panganib ang mahal mo? Maraming posibleng hindi inaasahang mangyayari sa pagitan ni Monica at Dimitri. Huwag kayong mag-alala, walang mangyayaring masama sa kanila. Malas lang ni Monica ngayong araw, tsak na hindi siya magtatagumpay sa kung anumang balak niya ngayong araw. Masyado niyang minaliit ang kakayahan ni Kuya Dimitri. Sabat naman ni Divina, puno ng pagtatakang napabaling ang tingin ko sa kanya. May laman ang sinabi niya kaya alam ko may gusto itong tumbukin. Anong ibig mo sabihin? Tanong ko, kagad namang napangiti si Divina. Bago pumunta sila Kuya Tito sa lugar na yon, ay may minauna ng tauhan si Kuya Dimitri na nakamasid sa lugar. Hinihintay lang nila ang go signal ni Kuya bago nila pasukin ang lugar. Sagot ni Divina. Nagulat naman ako, ni sa hinagap hindi ko naisip na marami nga palang tauhan si Dimitri na posibleng po protekta sa kanya. Sana nga magtagumpay sila na mabawi ang kambal para hindi na ako mag-alala ng ganito. Pagdating ng bahay, diretso na ako ng kwarto. Kailangan ko pilitin na i-relax ang sarili ko. Kaunting pagkakamali ko lang, buhay ng batang nasasin na pupunan ko ang magiging kapalit. Hindi ako dapat magpa-apekto sa nararamdaman ko. Ayaw ko na magkamali. Ayaw ko may masamang mangyari sa batang nasa sinapupunan ko. Hindi ko na nga namalayan na kaidlip na pala ako. Muli ako nagising sa mahinang yugyug sa balikat ko. Nang imulat ko ang aking mga mata, mukha ni Mama Criselda ang kaagad na sumalubong sa akin. Ma, bigkas ko. Ngumiti naman to bago ako seryosong tinitigan. Pasensya na kung ginising kita anak. Hapon at hindi na natuloy pang sasabihin ni Mama Criselda nang biglang akong sumabat. Biglang pumasok sa isipan ko si Dimitri. Hapon at nasaan ang mag-ama ko ma? Si Dimitri po. Ang mga anak ko nakauwi na ba sila? Tanong ko. Hindi ko pa maiwasang mapatitig sa mga mata ni Mama Criselda. At bigla ko nakaramdam ng kaba na mapansin ko kung gaano ito kaseryoso. Namamaga din ang kanyang mga mata kaya kaagad na binalot ng takot ang puso ko. Anak, yan ang dahilan kung bakit kita ginising. Nandito ng papa mo sa bahay. Si Dimitri naman. Naputo lang sasabihin ni Mama nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Niluwa doon si Papa Fergus pati na rin ang anak kong si Lucio Chris. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata at kaagad na ako napabangon sa kama para salubungin ng yakap ang anak ko. Lucio, baby, salamat sa Diyos at walang masamang nangyari sa iyo. Umiiyak akong bigkas. Patuloy sa pagtulo ang luha sa aking mga mata habang yakap-yakap ko ang aking anak.
Sobrang namiss ko silang dalawa. Bigla akong napakala sa pagkakayakap kay Lucio Chris nang maalala kong kakambal niya. Yes, si Lucia. Ang kapatid niyang si Lucia. Bakit wala siya? Bakit hindi nila kasama? Sa isiping yun, kaagad ako napatingin kay Papa Fergus. Biglang ragasang kaba ng puso ko nang mapansin kong seryosang mga mata niya nakatitig sa akin. Pa, nasan si Baby Lucia? Bakit hindi magkasamang kambal? Tanong ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa buong paligid kaya hindi ko maiwasang makaramdam na matinding kaba. Lalo na mapansin ko na nag-uumpisa ng pumatak ang luha sa mga mata ni Mama Criselda. Pa, bakit ayaw niyo ako sagutin? Nasan si Lucia Vera? Nasaan ang anak ko? Lumuluha ako ng tanong. Sa mga reaksyon nila, alam ko may hindi magandang nangyari. Huwag kang magugulat anak. Wala si Baby Lucia. Hindi na natapos pa ni Papang sasabihin niya na kagad akong sumabat. Anong wala na? Nasaan na si Lucia pa? Bakit hindi niya siya kasama? Bakit hindi magkasamang dalawang bata? Umiiyak akong bigkas. Hindi ko pa man naririnig ang sagot ni Papa Fergus pero para na akong sinasakal sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Sa narinig kong salita mula kay Papa Fergus, wala sa sarili naglakad ako, papuntang pintuan ng kwarto. Umaasa akong nasa labas ng si Lucia kasama ng Daddy Dimitri niya. Hindi pwedeng wala siya. Hindi pwedeng hindi siya kasama ng kambal niya si Lucio Chris. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Tiffany anak, wala si Dimitri. Nasa ospital siya samantalang hindi namin ma-recover ang katawan ni Baby Lucia. Salitang binigkas ni Daddy na kagad na nagpahinto sa akin paghakbang. Parang biglang namanhid ang buo kong katawan dahil sa narinig ko mula sa kanya. Hindi kayang tanggapin ng kalooban kong balitang ito. Hindi kayang tanggapin ng isipan kong hindi inaasahang balita. Sa kagustuhan na masagip ni Dimitri si Baby Lucio, sinugal niya ang sarili niyang kaligtasan para mabawi niya mula sa mga kamay ng mga kidnappers. Hindi sumunod sa usapan si Monica kaya nagkagulo. Wika ni Daddy na nagpakuyom ng kamao ko. Traidor talagang Monica na yun. Humanda siya sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Nagtagumpay naman si Dimitri na iligtas si Lucio pero hindi na namin nagawa pang iligtas si Baby Lucia. Kumuha ang warehouse na ginawang kuta ng mga kidnappers at si Lucio lang ang nagawa naming iligtas. Patawarin mo ko anak, hindi ko nagawang isecure si Lucia. Wika ni Papa Fergus. Hindi ko na mapipigilan pang paghagulhol ng iyak. Sa isang iglap biglang nawala sa akin si Baby Lucia dahil sa walang kwentang babae. Sa isang iglap, posibleng habang buhay ko nang hindi makikita ang isa kong anak. Si Dimitri po pa. Kamusta siya? Kamustang kalagayan niya? Tanong ko sa kabila ng pagluha. Hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin ito. Hindi ko alam kung hanggang saan ang tatag ng kalooban ko para harapin ang problemang ito. Akala ko magiging masaya na ako. Akala ko magiging buo ng pamilya namin. Pero bakit ganito? Bakit hinayaan ang kapalaran na mangyari ito sa pamilya ko? Sa anak ko, sa pinakamamahal ko si Lucia Vera. Huwag kang mag-alala kay Dimitri, ligtas na siya. Kailangan niya lang magpagaling at sumailalim sa operasyon. Sagot ni Papa Fergus. Ano nangyari sa kanya pa? Bakit nasaktan si Dimitri? Tanong ko. Sinalo niyang bala para sa bata. Isinugal niya sarili niyang kaligtasan, maligtas lang si Baby Lucio. Tinamaan siya sa kabilang braso at nadaganan ang hita niya ng gumuhong debris ng warehouse. After mahuli ng mga pulis si Monica, pinilit ni Dimitri na muling balikan si Lucia sa loob ng warehouse dahil sa mga bombang tinanim nila Monica sa paligid. Balak pala talaga ng babaeng yun na tuluyan ng bata pagkatapos mapasakamay ang pera sa kanilang grupo. Sagot ni Papa. Lalo naman ako napahaguluhol ng iyak. Hindi ko ma-imagine na nakakaawang kondisyon ng katawan ngayon ng anak ko. Ibig niyo po bang sabihin, posibleng na-trap sa loob ng gumuhong warehouse ang katawan ni Baby Lucia? Paano pong nangyari ito pa? Bakit kailangan may magsakripisyong buhay sa pamilya natin? Bakit si Lucia pa? Bakit? Umiiyak akong sambit. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko na sana ipinagkatiwalang kambal sa yaya nila. Hindi sana nangyari ito kung hindi ako naging pabayang ina. Patuloy ang ginagawang paghuhukay ng mga alagad ng batas sa gumuhong warehouse. May mga private na individual na rin akong binayaran para tumulong. Huwag kang mag-alala anak. Gagawin kong lahat para makuha ang katawan ng apo ko sa mga debris na yun. Hindi ako susuko hanggat hindi matagpuan ang katawan ni Lucia. Regarding naman sa mga yaya nila, may inutusan na akong mga tao para hanapin sila. Ipaparamdam ko sa kanila at sakit na nararamdaman natin ngayon. Igaganti kong apo ko, naluluhang wika ni Papa Fergus.
Lalo ako napahagulhol ng iyak habang dahan-dahan ako naglakad palapit sa kanya. Pa, hindi ko po alam. Ang sakit po. Sobrang sakit. Umiiyak kong bigas at kaagad na napayakap dito. I know, kung masakit sa amin ang nangyari, alam kong dobling sakit ito para sa'yo, anak. Umiyak ka lang. Ilabas mo sama ng loob na nararamdaman mo. Everything will be okay. Gagawa ko ng paraan para makaganti sa taong may gawa ng lahat ng ito. Buhay ang nawala kaya buhay din ang magiging kabayaran ng lahat ng ito. Narinig ko sa beat ni Papa Fergus. Ramdam kong gigil sa boses nito. Pero hindi man lang nakatulong yun sa sobrang bigat ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Ibinuhos kong luha sa balikat ni Papa Fergus. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa nakaramdam ako ng pagod. Mabilis naman akong inalalayan nila mama at papa papuntang kama at maingat na iniupo. Gusto ko po makita si Dimitri Pa, dalhin niyo po ako sa kanya. Paus kong sambit na mamaos na ako sa kakaiyak at kapag patuloy akong magiging ganito, mawawalan talaga ako ng boses. Magpahinga ka na muna. Huwag mong kalimutan na may buhay sa sinapupunan mo anak. Kami na munang bahala kay Dimitri. Magpakalakas ka na muna dahil marami pa tayong gagawin. Sagot naman ni Papa Fergus. Kaagad naman ako umiling. Hindi din po ako makakapagpahinga lalo't wala sa tabi ang asawa ko pa. Nawala na nga si Baby Lucia, pati ba naman si Dimitri? Nakikiusap po ako. Payagan niyo na po kung mapuntahan si Dimitri, please. Sagot ko. Nagkatingin na naman silang dalawa bago tumango si Papa Fergus. Okay, kung anong mas makakabuti sa'yo, doon tayo, maganda ka. Pupunta tayo ng ospital. Sagot ni Papa Fergus. Pilit naman ako napangiti at niyakap ang anak ko si Baby Lucio na kanina pa sa amin. Nasaan na nga kaya si Lucia Vera? Nakaligtas kaya ito sa pagguho ng warehouse? Maging maayos na rin kaya ang kalagayan ni Dimitri? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.